We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. #126 Philippine Independence Day pigselebrar sa man-ibaybang lugar sa Bicol. Asin, kalayaan job fair kan dole pigruso kan mga naghahanap nin trabaho. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninan Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Naga City LGU sarusa nakisumaro sa selebrasyon kan ika-126 na taong anibersaryo kan katalingkasan kan Pilipinas. Mantang bagong Pilipinas hymn asin pledge sa kada flag raising ceremony, pigpunan naman na ipautob sa pirang lugar sa Camarines Sur. Uyan report ni Chris Novelo. Nakisumaro ang Naga City LGU sa selebrasyon kanika 126th Philippine Independence Day. Ginibo ang aktibidad sa makasaysayang Plaza 15 Martires. Pagkatapos kan flag raising rites, sinundan ini kan wreath laying ceremony asin 21 gun salute. Independensya na padagos na po na ipinaglalaban, arual daw sa mga banyagang gustong magkamkam kang satuyang teritoryo, sakod sa mga kapwa Pilipino na gustong tumakan ang satuyang mga karapatan asin kalayaan. Apwer na sa mga heroe na nakipaglaban para sa nasyon, nakasentro man subot ang aktibidad sa mga makabagong heroe, siring kan mga paratukdo, OFWs asin medical personnel na padagos na nagsasakripisyo para sa publiko urog na sa mga bagong henerasyon. Dahil kasama po sila kung bakit tayo ay merong kalayaan at kasarinlan sa mga panahon natin ngayon. At bahagi rin po sila sa pagpaunlad ng ating bayan. Bagong Pilipinas Trend. Panaka sa Bagong Pilipinas. Sa banwaan ng gain sa Camarines Sur kasabay kan halipot na programa para sa aldaw kan katalingkasan ang pagsambit kan mga empleyado asin opisyal kan LGU kan Bagong Pilipinas Pledge asin hymn. Poon subot ko niya na aldaw sa inda namang ibabali sa kada flag raising ceremony sa banwaan ang pledge asin hymn kan Bagong Pilipinas como parte kan kasuguan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kay banan si Carlo Abonita asin Jovel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Mga fresh graduate asin iba pang naghahanap ng trabaho matyagang nagpila sa kalayaan job fair sa Naga City. Ini sa paglaom na makalaya naman sa pagsakit sa buhay. Ang detalye sa report ni Jessica Calinog. Nakagraduar pa sana sa senior high school kan May 29, 2024. Ang 18 anyos na si Leonard kan Tigaon, Camarines Sur. Labisarong semana pa sanaan nakakalihis. Uya na siya nakapila sa ginibong job fair sa Naga City sa paglaom na makalaog sa serbisyo como sarong soldado. Yun, nakiamam nasa puso ko man. Gusto ko makatabang sa gobyerno po. Ang recruitment kan Philippine Army, ang saro sa mga pinilahan sa kalayaan job fair kan Metro Peso Naga, Dole asin kan partner mall sa syudad. 7,148 job vacancies ang pig-upresir digdi kan labi 30 local asin overseas employers. Hired on the spot, Miss Jenny Tagontong. Ang 24 anyos na si Janice Canbaaw, iyon pinakaenot na hired on the spot como sarong office staff sa pinakaenot pa sa ng kumpanya na sa iyang pigranihan. Hindi po ako makapaniwala actually. First time ko po kasi pumunta sa job fair. Hindi naman po masyadong kasi marami na rin po akong na-applyan na iba and wala pong tumanggap. Sigun sa Metro Peso Naga,
Kadakol talaga ang naghahanap nin trabaho sa inman na lugar. Siring man nadakol ang mga kumpanya asin ahensya na naghahanap nin empleyado. And after kay ni pong job fair, pwede na lang po sinda magduman sa Metro Peso. And doon po mismo pwede kami mag-conduct ng referral. Magin-anmol na pigsagibuhan kan job fair asin sa indang affiliates. Nag-opresir man nin trabaho sa aktibidad. Sinabay na natin to as a help and assistance din sa mga job seekers for us to be able to provide a venue for them para at least we could help, SM could help in our own little way para din sa mga professional careers nila. Labi 5,000 na mga job openings man ang pig-opresir sa Kalayaan Job Fair kan Dole Bicol sa Legazpi City. Mientras tanto, kasabay kan pag-opresir nin mga trabaho, pigpagirumduman man kan ahensya ang mga employer dapit sa holiday pay na dapat maresibe kan sa indang mga empleyado na naglaog ngunya na Independence Day. Depende kung pirang oras nagtrabaho, asin kun ini nag-overtime man. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Duwang menor de edad sa San Jose, Camarines Sur, gadan makalihis malamos sa dagat. Insidente nangyari makalihis na purbaran kan mga biktima asin duwang kaibanan kaini na nakasalbar na kuanon an inatong na tsinelas hasta madarakan makusog na ragasakan tubig. Ang detalye tutukan sa report ni Chris Novelo. Ini ang aktual na video kan pag-revive sa 9 anyos na lalaki asin 13 anyos na babae na nalamos sa kadagatang sakop kan Barangay Kalalahan, San Jose, Camarines Sur pasado alas 4 ning hapon kasuudma. Naidalagan pa kuta na sa ospital ang mga biktima alagad da ini naisalbar pa. Sigun sa ina kan sarong biktima nagpaaram subot ang mga ini asin duwa pang kaibanan na matuwang sa mga paralawod sa lugar. Alagad kan mayo nagdalawod, nagdesisyon ang mga ini na magkarawat sa ilarom kan tulay. Istorya kansaro sa mga nakasalbar sa pagkalamos, inanod subot ang tsinelas kansaro nindang kaibanan asin pinurbaran kaining kuanon alagad, biglang nagragasa ang tubig sa lugar. Nagibo pa kan sayang tugan na maisalbar ang saro nindang kaibanan alagad sa huri, ini naman lugod ang nandarakan tubig. Parehas po nagkusog, nagsabatan po. Nakaiba man ako tatig-tatabang ko si ate ko. Matibim po ni maglangoy. Nakatabang man yan po siya pero tingin mo po. Hindi po kayong mangyari sa iya. Sigon sa PNP, inabutan ng mga minor de edad kan high tide kan dagat, kaya biglang nagkusog asin naglangkaw ang level kan tubig. Tinitingnan po natin is kasama po yung tsinelas po dun sa pangyayari po. So yung pagtawid siguro nila sir na dala ng alon yung tsinelas and dun sila hinigop sir o inabutan sila ng malakas na alon kaya doon sila sir nadala sa dagat and na-overpower sila ng mga alon sir kaya resulting to their drowning sir. Suhestyon man kan mga otoridad sa lugar na magkaag din warning signs kanan tayo na mautro pa ang siring ng mga insidente. Nangapodan man nini sa mga magurang namang noon asin magin alerto sa saindang mga aki. Kay Banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sarong truck ang biglang nasulo mantang pigbabaybay ang Maharlika Highway sa Barangay San Isidro, Talisay, Camarines Norte. Sa report kan mga otoridad, narisa kan driver na garo igwang nagtanog sa irarom kan truck kaya tulos na iginilid ang lunadan. Hasta sa bigla nang nagkalayo ang truck, natulos man na nirespondehan kan BFP Talisay. Day man nakulugan ang driver asin mayo man ninadamay na ibang motorista. Sa ngunyan pigaaram pa kan BFP ang pigpunan kan kasulo. Kasabay kan selebrasyon kan 126th Philippine Independence Day ngunyan na aldaw, tampok sa banwaan kan Vincent's, Camarines Norte, ang sarong higanteng bandera kan Pilipinas. May sukol ining 10 by 20 meters, nagibukan paratahing si Marlene Sanchez Ojeda, kan Barangay Kalangkawan Norte. Daiman subuot naging madali ang pagbilog kay ni, urog na tabaguhang paratahi si Marlene. Alagad hulit ta sarong orgulyo ang pagbilog kan bandera kan Pilipinas, kaya tinapos niya ini. Hasta kasubagong aga ipinarada ang nasambitan ng bandera sa kasentrohan kan banwaan, como simbolo kan pakikisumaro kan bilog na banwaan sa aldaw kan katalingkasan kan nasyon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Pirang umahan sa Gainza, Camarines Sur na naalang asin nagkagaratakan panahon nin tig-init, natipunan ngunya nin tubig hulikan mga pag-uuran. Alagad ang sitwasyon na ini, may bentahe subuot sa pagpreparar para sa masunod na taranuman. Kuntano aramunta live kay Jessica Calino. Jessica? Kate, ang pagbuhos kan uran kan mga nakaaging semana nagkausaman kan pagsupay kan tubig hali sa Naga River pasiring sa pirang porsyon kan mga umahan sa banwaan kan Gainza. Kaya ngunyan nga ni mas madali man na nabubungkal ang mga umahan asin nalalaganin kale komo pagpreparar sa pagsabwag na kan banhi. 60 to 80 kabans nin paroy ang nagugusin ninda Arlene sa sarong ektarya nindang umahan. Alagad kan nag-aging tig-init, nasa 8 hasta 12 kabansanaan sa indang naani. Inininhuli sa pagkaalang kandakulang porsyon kan sa indang mga tinanom. Dahil ako naka-insured ng last cropping ta. Bago pa lang kay puanan, ano pa ninda, maparehistro mo na ako. Kaya mayo kong nakuanin abono, mayong nakuanin, basta itong tao kang DA, bani mayo. Kaya ngunya na cropping season, tulos naman siyang nag-apply nin crop insurance. Nakakuha naman nin banhi na pansabwag. Sakto man na nag-uran na kan nakaaging semana, kaya natubigan ang umahan. Pigsamantala ni, papalapaon mi mo na ang uma. Tapos sa susunod, siguro mga after 2 weeks, lapa na si mga dagami. Dumana kami mapon. Sinda Tatay Victor man, ika-4 na aldaw na ini na nagkakalay sa sarong ektarya nindang piguumahan. Sabay naman ining pigpapatag, nganing maglakop ang natipo na tubig. Dahil man po yan matatrabaho kung mayong tubig. Matagas po ang nagpaltik po baga. Tapos kulang po nga, binumbahan mi pa. Ngay madagdagan tong tubig niya. Sigun sa municipal agriculturist na si Alex Tongo, tuyong naguuranin makusog, minahay tide ang haraning salog. Kayaan mga umahan sa may riverside, nalalaog manin tubig. Mas kadaan enot na bugso kaini. Kaya pigaabisuhan ang mga paraoma na sa siring na sitwasyon, pabayaan sa namuuna na makalaog ang tubig, nganing ma-wash out man ang maaskad na porsyon. Pag may tubig alat, yung rice, hindi maganda ang tubo, parang payat. Hindi siya kahit lagyan mo ng abono, hindi gaano nag-e-effect. Minimal, tawag doon, mahirap magpatubo ng palay pag may tubig alat. Affected, madami mong kailangang ilagay para mawala yon. Dayman subuot kontrolado ang pag-high tide asin low tide kan salog, kaya dayman makokontrol ang paglaog kan tubig sa mga umahan, kaya makakatabang ang pagbugtak nin kale na maaagihan ka natitipo na tubig. Harog Kate kan pirmi asin paurutro nga ni na pigpapagiramdom kan Department of Agriculture sa mga paraoma na ipasiguro pirmian sa indang mga pananom asin i-apply sa mag-apply nin crop insurance siring man kon mapupwede nga ni sarabay na magtaranom ninhuli nga ni tangon na lalo na ngunya na tag-uran yaon pirmi an presensya kan mga peste asin kon sarabay man sindang magtaranom mas dikit man an posibleng danyos. Kate Jos Mabalos, Jessica. 52 anyos na lalaki sa Bombon, Camarines Sur, lugadan makalihis tagaun kan lalaking subuot na sa impluensya nin arak. Sospek, aminado sa krimen, alagad na trigger sa nasubuot siya, makalihis siyang bugbugon kan biktima. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Lugadan alagad maswerteng day na puruhan ang 52 anyos lalaki sa banwaan ng Bombon, Camarines Sur, makalista gaon kan sarong persona na subuot na sa impluensya ning arak. Sa pag-imbestiga kan kapulisan nakatindogan biktima sa gilid kan tinampo sa Barangay San Antonio, kan bigla ining ranihan asin tagaon sa likod kan sospek. Naglaog siya doon sa residensya niya, nagkuha ng sundang, tapos naglakaw-lakaw siya parani sa biktim. Iyon na itong nagposisyon sa likod kang biktima, tigtagaan niya. Tulos man na nadakop ang suspect ng ngunya na sa kustodiya na kan Bombon Municipal Police Station. Kaput man kan otoridad ang sundang na ginamit kan suspect sa pananaga sa biktima. Aminado man ang suspect sa naginibo kay ini sa biktima alagad, nagbalos na nasubot siya makalisyang bugbugon ka na kaaging aldaw. Inisubot ang nagtulod sa iya nganing magibo ang krimen. Dati naman subot na may day pagkakaintindihan ng ambuslados. Ako yung kuluman.
binurugbog rin tayo ko pa kasbanggi. Sa ngunyan, kinasuhan naman ang suspect ang biktima ng attempted murder. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, nakamunsun break po liwat kita huli sa liwat naman na pagluya kan huyop kan habagat. Easterlies o an maarasas na duros ang nagdadanay sa dakulang parte kan nasyon. Alagad dawa mainit, posible man giraraya ang mga pag-uuran huli sa localized thunderstorms urog na sa hapon. Base sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin uran sa Camarines Provinces, Albay, Masbate, Sorsogon, asing Catanduanes. Posible man ang makukusog na uran sa pirang lugar kaya maginandam sa napo kita sa humakan baha o landslide. Posible man ang mga pag-uuran sa iba pang parte kan nasyon huli sa localized thunderstorms. Mga kapuso, aram banindo na ang pagtukaw nin halawig na oras. Asin ang pagbuhat nin magagabat, pwede palan magkausa nin helang susug sa mga eksperto. Kung anong helang ini asin papaluyan malilikayan, aramunta sa report ni Chris Novello. Just turned 60 kasuudma si JR Alagad sa iyang edad, nagtatrabaho pa man ginaray siya sa maintenance division. Literal na kayod kalabaw subutan sa iyang trabaho na nangangaiponin maximum effort kaya may mga beses subuot na talagang nagkukulugan sa iyang kasukasuan. Mga joint lang din, no? Pag sobrang init, ay mga kasukasuan magangyan. Depende pag maedad na. Ang pagbubuhat kaya nin magagabat asin ang pagtukaw ning halawig na oras ang pwede subot na magkausa nin mga helang sigun sa mga eksperto. Pigaapod subot ini na musculoskeletal disorder na nakakaapektar sa muscles, kasukasuan asin nerves kan sarong tawo na pwede mapuli sa tendinitis, osteoarthritis, bone fractures asin iba pa. Common subot na sintomas kay niiyo ang stiff joints, pagkulog asin pamamaga kan muscles. Pero pag naka-off na siya, wala na po siyang nararamdaman. Kumbaga during lang po ng work shift niya. Pero may napapansin siya na every time na sakit na ang paggalaw, may discomfort konti hanggang sa nagko-complain na ng pain. Katakod kay ini importante subot sa sarong workplace na may extracurricular activities o may warm-up and test magtrabaho o may gibuhon. Magpa-assist o magpatabang man kung may mga bagay na day kayang bitbiton, as in regular exercise urog na, kung day off o nakalib sa trabaho. Nangapodan man ang DOH na importante ang early detection as in early reporting kan mga sintomas kan musculoskeletal disorders, ganan day na mapuli pa sa mas malalang helang. Kay banan si Carlo Abonita as in Gerald Gandia, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kasabay kan pagkomemorar kan ika-126 na taong katalingkasan kan Pilipinas, asin sarong bulan na selebrasyon kan Charter Anniversary kan Naga City. Iyuman ang pagbisto asin pagrumdum sa saro sa mga marka kan mayaman na historya kan syudad. Pig-unveil asin pig-install kaya ngunya na hapon ang historical marker sa Abella Residence Arc. Katakod kay yan aramunta ang iba pang detalye asin ang importansya kaini sa live-tang pakikipag-ulay kay Allen Riondanga, ang pamayo kan Naga City Events Protocol and Public Information Office. Diyos marahay na hapon po, Sir Allen. Maray na hapon tabi, Kate. Maray na hapon man tabi sa gabos niya itong mga paraan tabay na gadaralan mo niya. Oo, Sir Allen, mahagad lang po kami nin dikit na detalye. Patungkol po sa aktibidad tangunya na hapon, ano po ang katuyuhan ta kaini? Kate, ang katuyuhan kang aktibidad ta, primero, magsalingoy. Magsalingoy sa nakaagi, girumdumon kang syudad ang saya nakaagi, tanganing magiyahan kita sa papadubanan kasatuyang syudad. Ngunya minamarkahan ta ang sarong makasaysayan na lugar, ang site kan mansion ni Mariano Abella, sarong dating saro sa mga miyembro kan propaganda movement. Si Ringman, dating gobernador sa panahon kan Amerikano, digi sa satuyang probinsya. Kita kaya bakit bitbit ng maray mga propaganda movement members
si Rizal, si mga sikat sana, pero digdi palan sa Naga, digdi palan sa parte ng Kabikulan, igwaman kita ning mga propaganda movement members na nakipaglaban sa paagi ning prensa, sa paagi ning pagsurat sa mga mananakop digit sa tuya pong nasyon. Ayo Sir Alan, an pagkakaigwa po kansiring na historical marker, igwa ba nin implikasyon o maitatabang sa turismo kan syudad ni Naga? Kate, not directly in tourism, pero ang pinakamautan na talaga iyo na magbugtak ng mga marka tangarig magiyahan na sa tuya pong mga namamanwaan. Enot gamiton ini bilang gamit ng pagkanoon. Kasatuya pong mga estudyante, kasatuya pong mga namamanwaan. Again, kaipuhan ta po na giyahan sinda. And the markers are usually, iyan ang purpose. Matawanan ning ideya, matawanan ning pagkanood, pagkaaram, ang namamanwaan kan sarong lugar, kan historya kan lugar na iyan. Ang epekto ka na sa turismo, secondary na lang. Urog ng gayo, duman sa mga, ang kamautan man talaga, aramon itong mga lugar na mayaman sa istorya sa sarong lugar. So, kuya lang ini, kumbaga secondary initabi Kate sa tuya. Mas muyataan itong makanood ang mga namamanwaan ta mismo. Sir Alan, apwera digdi, igwa pa ba kitang ibang mga lugar o bagay na plano tapang bistuhon, i-restore o i-preserve como parte kan historya kan Naga? Kate, igwa pa mga nakaplano, saro dyan ang Camarines Sur National High School na nakatalaan na sa Hulyo 15, kasabay kan sa Indang Foundation Anniversary. Parti man dyan ang Colgante Bridge na aramtaman, naging partiman kang historya kan sa tuyang syudad ang pangyayaring iyan. Asin na sarong restaurant, ang New China Restaurant. Naaram ta bako lang restaurant ini, bako lang kakadan, kundi sarong lugar na kung sain ang sa tuyang naging congressman kay ito, ang naging ama kang syudad ding Naga, ang charter kang Naga, Lieutenant Juan Q. Miranda, duman pigpresentar ang sayang sa diri sa panahon ka mga hapon. So very historical ang lugar. Kaya po gusto taman inimbugtakan ng historical marker. Alright, Diyos mabalos po, Sir Alan Reondanga, Naga City Events Protocol and Public Information Office. Dakop sa akto ang iligal na pagsisira kan duwang fishing vessel sa kadagatang sakop kan Kapalonga, Camarines Norte. Sigun sa report, nagkondusir nin Seaborne Patrol ang Camarines Norte PNP Maritime Group kung sa inanotaran ang sarong baroto na igwang lunad na 18 katao asin nagagamit nin buli-buli sa pagsisira. Mantang sarupang baroto na may 10 lunad na parasira, ang nanotaran man na nagagamit nin kalansisi o ang pangki na igwang sadit na mga labot. Tulos na inaresto kan kapulisan ang mga ini makalis mayong maipahiling na legal na dokumento. Mga mamahalo na cellphone, cash na labi 3,000 pesos, bag na may personal na kagamitan, siring kan ID, asin ATM, analalay kan sarong parahabon sa San Jose, Camarines Sur. Nangyari subuot ang pananalisi kan may pigseselebrar na okasyon ang mga biktima na nataon na mayo sa nasabing residensya. Inisubuot ang ginamit na oportunidad kan dai pa nabibistong sospek tanganing makapanghabon. Day man pigahali kan kapulisan ang anggulong may inside job sa nangyaring panahabon, ninhulit ang mayo subuot nin bakas na winalat ang sospek sa insidente. Nagpagirumduman ang mga otoridad sa publiko na day maging kampante asin itiwala sa pinagkakatiwalaan ang harong kung may okasyon asin maharali. Arestado sa kinundusir na buy-bust operation kan mga otoridad ang 38 anyos na lalaki sa barangay Kahabaan, Talisay, Camarines Norte. Nakua sa nasambitan ng operasyon ang pirang sachet kan pigtutubudang shabu asin sarong kalibre 38 badil na kargado nin tulong bala. Mientras tanto, sa banwaan man kan Mercedes, arestado ang sarong lalaki sa buy-bust operation na ginibo sa barangay 3. Nakuadigdi ang 5 sachet kan pigtutubudang shabu. Sa ngunya nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga naarestong persona sa nasambitan ng magkasuhay na operasyon.
Sarong enkwentro sa pagultanan kan mga soldados asin rebeldeng grupo ang nairehistro sa Barangay Tubog, PUV Corpus, Masbate. Naghaluy nin haros 20 minutos ang riribayanin putok nin Badil na nagresulta sa pagkagadan kan sarong pigtutubudang miyembro kan rebeldeng grupo. Mayo man ni nakulugan sa tropa kan gobyerno. Narecover man kan mga otoridad ang mga armas asin man lain-lain na kagamitan sa lugar. Narecover na kan mga otoridad ang bangkay kan 19 anyos na parasira na sarong semana nang nawawara makalis mahulog sa dagat hali sa Baruto sa Mobo, Masbate. Susug sa Mobo MDRRMO, kusa na sanang naglataw ang hawak kan biktima na nasa state of decomposition na. Ini ang biktima sa kadagatang sakop kan Barangay Dako o 20 kilometros ang rayo kung sain ini nahulog sa Barangay Marintok. Nakuha naman subuot kan pamilya ang hawak kan biktima. Yes po kami nag-retrieval po. Nag-robing sa dagat. Tapos inintay na lang namin na lumutang kasi di naman namin masisi dun sa kasi malalim. Bigla bang minaluya ang supply kan kuryente sa saindong harong o bigla na sanang nagba-brown out urong na sa mga sakop kan Casureco 2? Sigun sa nasambitan ng kooperatiba, lauman na talaga na nangyayari asin mangyayari iyan sa mga masunod pang aldaw. Nasa transition period kaya kita hali sa tig-init pasiring sa tig-uran. Kaya ang mga ekipahe kan kooperatiba piga-adjust man tanganing makasabay sa demand kan mga konsumidor. Siring kan ginibok kan dry season. Sinabayan pa man kan mga manual asin automatic load dropping kan NGCP pati kan Casureco 2 mismo. Halawig na pasensya asin pag-intindi man ang hagad kan Casureco 2 sa mga panahon na ini. Once na makumpleto tanan talaga na stable na ang supply kang kuryente, dyan lang kita makakapagsabi na mababawasan na po yung fluctuation. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hali sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres, kamyan GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.